pag-usapan natin yung magandang balita ngayon para sa mga Pilipino, etong impeachment ni VP Sara, dahil alam naman natin talagang nagdidiwang ang marami mga Pilipino ngayon sa boto na 54 yung bumoto na sufficient yung mga impeachment ni VP Sara at 1 yung talagang bayani ng mga dilis. Sino yan? Na pinagtatawanan ngayon si Suntay. Si Bong Suntay. Pero alam naman kasi natin, may nagsampa ng impeachment kay VP Sara. 4. Ha? Pero 2 lang yung tinalakay. Kasi yung isa, yung number 1 na yung unang nagsampa, napaso kasi sa 1-year bar rule. Tapos yung pangatlo, tama ba kayo? Yung pangalawa, nag-withdraw. Dahil susuportahan na lang daw yung pangatlong impeachment. So yung 2 na talakay, 3 and 4, ayun, sufficient in substance kaganina. 54 versus 1 ang boto. Ang maganda rito, makikita natin sa mga kababayan natin, base doon sa mga comment section ng mga video kaganina, nagbubunyi kasi malalaman na ang katotohanan. Hindi gaya nung nakaraan na talagang malabo-malabo pa sa sabaw ng pusit. Anong basa nyo dadalawa? Ako muna ha. Kung titingnan mo yung pagdinig ng House Justice Committee, no? Medyo may mga kontrabida eh. Halimbawa, si Rufus Rodriguez, minsan mapapaisip ka, ano ba talaga to? Bata ba to ni Sara Duterte? Bakit ganyan yung kanyang line of questioning? Bawat salita niya kasi para maaasar kayo, no? Kaya, pero bumoto din siya pabor doon sa impeachment o yung sa sufficiency in substance ni Sara Duterte doon sa kanyang kaso. Yun ang tawag, it's a prank. It's a prank. Marami na budol. Pero kung titingnan mo kasi yung hearing, may mga ebidensya eh. Piniplayback nila doon, pinapalabas nila doon yung mga, di ba, pagbabanta ni Sara Duterte, kay Presidente, kay First Lady, at kay Speaker Martin Romualdez, ipapakita. Kumbaga, yung mga miyembro ng House Justice Committee, marerefresh sa utak nila. Ito yung ginawa ni Sara Duterte, ang tindi ng ginawa ni Sara Duterte. Dahilan para bumoto sila. Kaya na-determine yung sufficiency in substance. Uusad na tayo yan. Ang maganda ito yan. Anong basa mo doon? Tingin ko talagang gumalaw na ang mga partido eh. Palagay ko nagkaroon ng decision ng mga partido na suporta ng impeachment na backdoor, no? Backdoor, no? Ni VP Sara Duterte. Kung matatandaan nyo, yung NUP, nagsabi sila na hindi nila susuportahan itong impeachment ni Sara Duterte dahil walang bagong ebidensya daw. Pero binawi naman nila later on yun. At kung i-consider mo yung number na 54 out of 1. Tapos 1 lang ang hindi. Ibig sabihin, halos lahat ng miyembro ng mga partido na kasama sa Justice Committee ay bumoto para consider na sufficient in form and substance ang impeachment ni VP Sara Duterte. Super majority, no? Ako, nabigla din ako doon eh. Kasi ang ini-expect ko nga, baka may 10 doon eh. Nabuboto pabor kay Sara Duterte. Tama ka, sir. Baka may mga internal arrangement na yan. Kaya ganyan yung boto. Hindi, kung ano yan, kung pababayaan ng mga miyembro ng mga partido na bumoto base sa kanilang individual preferences, palagay ko hindi magiging ganyan ang boto eh. No? Kaya palagay ko nag-usap-usap na rin ang mga partido at they made a stand, no, na i-impeach itong si Sara Duterte at least sa Justice Committee level. So anong susunod na mangyari rito? Sa plenary na magkakabotohan na. Magkakabotohan na. So ang kailangan doon ay 105 votes. 105 na boto ng mga congressman para maiakyat muli ng Senado. So sa tingin nyo, kaya ba yan? Ay, palagay ko sa 54 sa Justice Committee pa lang, kaya. Konti na lang. No, 51 na lang ang kailangan. 51. Ang miyembro ng Lakas CMD, nasa 90 plus ata, 94. No? Plus yung mga party list pa. Yung progressive groups. So yung 105, I think parang piece of cake. Parang napakadaling matches. Maning-mani lang yan, maning-mani. 105. Kaya ang nakikita ko na lang dyan na itatry gawin ng kampo ni VP Sara is questionin na naman ang proceedings na to sa Supreme Court. Assuming may makita silang butas. Assuming no, may makita na naman silang butas, posibleng gawin na naman nila yon. Pero kanina tinanong siya eh, may ambush interview, may chance interview kanina kay Sara Duterte. Anong masasabi doon sa impeachment? Alam mo ang sagot niya? Ano? Sabi niya, marami akong ginagawa. Ako budol yun! Bibi, marami ginagawa kaya hindi sila nakafocus sa impeachment. Nag-react na agad ako sa aking Sinabi niya yun? Budol. Nag-react na agad ako sa aking page. Tinatanong ko ang aking mga followers kung meron ba kayong nalalaman ginagawa ng Vice President. Parang hindi ako informed ba? Tanongin mo ako, sige. May alam ka ba ginagawa ng BP? Teka lang ha.
Parang teka lang ha, walang maisip eh. Hindi na, nagtanim ng puno. Ako, hindi ko makakalimutan niya, nagtanim ng puno. Hindi, ako sa tingin ko, kaya ganyan sagot niya. Kasi expected na niya na talagang mabubulilasyon siya sa Congress. Di ba? Dead man na lang. Sa Oo. may 16 lawyers na naka-ready. Ngayon, sigurado, dodoble na eh. Kasi tiyak na tiyak, iakit ng Senado yan Ang eh. matindi pa dyan, pinapasagot siya within 10 days. Bibigyan siya ng notice. Kailangan Bibigyan siya ng makasagot siya. notice. I think yan yung isa sa mga procedure na in-insert na hindi ginawa noong 2025. Correct. Dati. Dahil sa desisyon ng Supreme Court, di ba? Nabigyan ng karapatan na sumagot ang impeached officials. So, by inviting VP Sara na mag-participate sa susunod na hearing at sagutin yung mga paratang sa kanya, mukhang sinusunod nila yung Sumusunod na talaga. procedure na nilayout ng Supreme Supreme Court. Mm. Ano? Ang tanong dyan, kung Pupunta. pupunta. Ako, naniniwala ko hindi pupunta. Kasi hindi niya nga ginagalang yung Hindi kasi hindi mo masisipag di nagpunta eh. Nag-i-English kasi karamihan doon. Dapat Tagalog. Di ba? Tagalog para Pwede naman siya mag-request. ha? Pwede naman siya mag-request na Tagalog yung Oo, interview. lalo yung si Brian po, straight English talaga eh. Pag yun ang tanong sa kanya, loading na naman siya. Bunti ko na may bugay iniinom ko palarista. Hindi ba yung Dahil na yan? pala English. Hindi darating. Pero sa tingin ko talaga, mahihirapan si VP Sara sagutin yung mga sa kanya. Akusasyon. Ang Diba? bigat kasi, ang bigat Oo, eh. lalo na, yun doon sa bank account nila. Oo. Nako. Pero sa ganyang level, I don't think na magpo-proceed na yung bubuksan yung mga bank accounts. I don't think na pagpo-proceed doon sa ganung level. Feeling ko sa Senado. Palagay ko sa Senado. Sa Senado Pag yan. nagkainitan yan, pwede yan. Kumbaga, hindi pa kailangan yung pinakaalas. I-reserve mo na lang yan. Pwedeng i-reserve yung mo na lang alas yan sa ng, bigger battles. So. Oo, correct. Yung alas ni Trillanes, ilabas sa Ngayon, Senado. ang tanong dyan, pagdating sa Senado, mafo-forthwith kaya yan? O baka kangkungan na naman dadamputin yan? Hanggat nandiyan si Tito Soto bilang Senate President, kailangan niyang dinggin na ganyan. Nag-commit na si Tito Sen. Ang sabi niya, Kapag umabot sa kanila ang impeachment ay action na nila agad. No? Mag-start sila ng impeachment forthwith. seryoso. Pero teka, bago pala tayo mag-iba ng topic, no? Si VP Sara Duterte hiningaan ng reaksyon, di ba? Si Pulong Duterte meron agad siyang statement. Ano di ba? sabi niya? Sabi niya parang nananakot. Sa Sabi niya. 54 na bumoto, yan daw yung mga taong hindi sumusunod sa sa due process, sa hustisya. yung inambahan niya na saksak. Sumusunod ba siya nun? Yun na nga yung due process eh. Diba? Hindi nila maintindihan. Parang may panakot, no? Parang siyang nananakot. No? Kung walang due process, itong si Pulong, magreklamo na lang. Sampahan niya muna ng kaso kay Supreme Court kung walang due process. Feeling ko naghahanap na ng butas siya. Wala. Tatakbo sa Korte Suprema na naman yan. Naghahanap lang yan ng butas. Hindi, wala na silang mabubutas. Mahirapan sila. Kasi in fairness, napakatalino ni Kong Jervil Luis. Galing. Kailangan step by step talaga. At kapag nanilihis na yung mga argumento ng mga mababatas, i-remind niya eh. Kailangan natin comment talaga si chairwoman, no? Correct. Ng Justice Committee, Beatrix Luistro, for able handling, no? For the professional handling of Magaling. the impeachment hearings, no? Judge ba yan o abogado? Lawyer. Lawyer siya. Lang, hindi siya judge. Naging professor siya ng ng law Talagang At diretso practicing mag-English lawyer. eh. at Feeling practicing ko pag lawyer. nakausap ni Sarah, dugo ilong ni Sarah dyan eh. Masakit pa. Kasi di ba, isa sa tata yung prosecutor, di ba? Yes. Once na mag-proceed na sa Senado yan. kasama. Si Luistro. Ah. Sama mo pa si Laila Dilima. Talagang walang kakamuti si Sarah Ay, dyan. oo. Hindi, mabigat yan. Si Cheldok. Oh, Cheldok na pa. Andyan, tiyak. Ah. Si Laila de Lima. Si Beatrix Luistro. Tapos meron pang magagaling na mga lalaki mga abogado abogado dyan na veterano rin sa Mga trial. congressman yun. O, mga mga litigation tatayo. lawyers din. Oh, pero maliban dyan sa impeachment ni VP Sara, meron din kengkoy-kengkoy na nangyari rin kahapon doon sa isang congressman na talagang pinagpipestahan ngayon ng kahihiyan sa Si social media. Suntay. Si Suntay. Si Mr. Na Fantasy. sabi niya, nakita niya rin sa Ann Cortez tapos nag-init siya. Kung, alam mo, Congressman Suntay, ito payo ko sa iyo. Kung nag-iinit lang rin naman yung katawan mo sa babae, hindi ka bagay dyan sa kongreso kasi malamig dyan, malakas aircon dyan. Kasi dapat. Ngayon, dapat sa'yo, magsasama ka sa akin, ay kagayam. Kasi maraming kontak yan. Tanggal init na katawan mo kay Yayam. Ako naman silang kahit nito ni Dapat Palerita. tayo sa mama. Oo, kay Yayam. Tingnan mo kami ni Joe. Good boy ako. Kaya tinatanga. Sa tingin nyo, okay ba yung sinabi niya? Pero pinagtatanggol niya na ano lang daw na yun eh.
ano daw? Imagine lang naman daw niya yun Hindi, sinasabi niya yung intent walang mali. Oo. Wala siyang intensyon na bastusin. In fact, compliment nga raw yun. Pero nag-apologize na raw siya. Sorry kami pa may kasalanan Nag-apologize na siya sa mga tao daw na nasaktan. Wala naman daw mali siya doon sa gusto niyang sabihin. Parang yung sorry na hindi sorry di ba? Kasi talagang pinagpipilitan pa din niya na walang masama sa sinabi niya. Pero sa totoo lang mga ka-BBM, yung kanyang analogy ay pang-elementary. Napakababaw ng analogy at malayo sa sitwasyon na nangyari o sa sinabi ni BP Sara tungkol dyan sa assassination, no? Exactly. Threats niya nung last year. Napakalayo ng analogy ni Suntay. Kaya dapat talagang i-condemn ng unang-una ng mga babae ang kanyang sinabi at hindi dapat objectify ang mga babae, no? Sa mga kahit anong sitwasyon, kahit anong forum, hindi dapat ginagawa ng isang tao yan. Lalo na sa isang congressman na honorable, supposedly, at pinapasweldo lamang ng taong bayan, kasama na ang mga kababaihan. Correct. Ewan ko bakit yun kaya nagamit niya? Babae, di ba? Hindi lang babae, nagpangalan pa ng artista. O, di tad siya ng batikos ngayon sa mga kababaihan din. Actually, diba? dapat kasuhan yan At diba? Women's Day pa pala Women's Month ngayon. Kaya galit. Wrong timing talaga. Kaya Wrong galit sa timing kanya yung talaga. mga babae. Dapat yan may magsampa ng administrative case o kaya ng ethical complaint, para diba? sa ethics yata may magsasampa sa Dapat kanya. sampahan yan kasi sexual innuendo Pero yun. usapan ni Corina Sanchez yan sa kani Pinky Web kahapon. Yung Pinky Web, sinabi niya dapat merong magkaso sa ethics committee. Pero tinitingnan ko in defense, may mga kakampi din si Sontay, may mga nagtatanggol din sa kanya Sa totoong buhay daw, hindi naman daw talaga bastos si Sontay. Ano lang daw, Hindi, taken out of context Hindi lang. usapan dito yung totoong buhay. Kung ano yung sinabi niya, yun yung pinag-uusapan dito. Diba? Isipin mo si Ann Curtis, may asawa pa yun. Correct. Diba? Saka, Hindi niya na lang inisip yung taken out of context, parang inulit niya rin sa mga ibang interviews after the hearings kahapon. In-interview siya nila dito sa TV5. Diba? Tapos meron pa siyang iba't ibang interview pati sa GMA, ganun. Pero si Suntay believe ka rin dyan bayani ng mga tanga ngayon yan. Bakit? Nanindigan sa katangahan ng mga DDS. Pinuri nga ni Pulong Napakatapang daw. At may paninindigan. Pilis na nakikinig sa atin, Sige pa, ipagtanggol niyo pa si Sontay. Si Rufus, hindi niya pinuri, di Pulong. Hindi. Nabanatan tuloy natin si Rufus. Kasi Hindi, kanina nanonood ako habang nagsasalita si Rufus, nakakabad trip. Sarap batuin ng cellphone Kasi parang namang hindi din ng college show, di ba? Yung mga salita niya halatang parang nakapanig talaga kay Sara. By the way, kaya yung mga ka-BBM, si Palirings andun mismo sa hearing. Sa live hearing, nasa kongreso siya kanina. Tinama Kaya nakakapag-share siya ng mga ganyan. pa kaya ako sa TV, nagsalita si Ortega kaganina Ano ba sabi ni Ortega? Hindi, yung pinag-opening speech siya, kaya tumabit-tabi ako baka mabasa Ortega dahil sa akin Ano sabi? Nahagip ka yung camera? Oo, nahagip ako ng camera. Sa likod kasi ako ni Ortega. Dapat nagpa-cute ka? Hindi, wala silang filter doon. Di ka tulad dito. Oo. Okay mga kabibima, i-comment nyo dyan sa mga viewers natin ngayon kung anong masasabi nyo sa tagumpay ng taong bayan ngayon. Ang dami natin viewers ngayon, 54-1 ang bumoto ng mga kongresista. Kasi alam mo yung mga congressman, mga representante ng bawat syudad yan, bawat bayan. Kung ano yung boses nila, yun yung boses ng mga nasasakupan nila. Kaya 54 yung bumoto at isa lang yung nagpakabayani. Ibig sabihin yan, marami sa mga taong bayan ang gusto na malaman ang katotohanan dito sa impeachment ni BP Sara at malapit-lapit na po yun. Bago tayo lumipat sa ibang topic, gusto ko lang sabihin na itong hurdle natin o itong tagumpay natin sa Justice Committee ay umpisa pa lang. Ang next battleground po natin ay ang plenary. Pagbobotohan po ang magiging report ng Justice Committee sa plenary at dapat po at least maka 105 congressman. Yung 54, madagdagan na lang yun. Madagdagan ng 51 para maging 105 congressman na pipirma sa impeachment ni BP Sara Duterte para may akyat sa Senado. Ngayon, dapat ipagpatuloy po natin ang pressure, pagpatuloy po natin ang pagko-call out sa mga congressmen na magdi-decide tungkol dito sa impeachment ni BP Sara at siguraduhin natin na talagang makarating sa Senado ang kanyang impeachment. Ito kung titingnan mo pagkumpara natin si Lenny at si Sara, talo talaga si Lenny kay Sara. Ngayon si Lenny talo? Talo si Lenny. Saan ngayon level? Kasi
Si Sara, 2 beses may impeach. Si Lenny, hindi. Diba? First time in the history of the Pilipinas, isang vice president, 2 beses may impeach. Diba? Masa tayo comment.